gabi po sa ating lahat. Narito naman po si Len para sa ating ika-64th day na ating sharing ng devotion with you. And ang ating laging dalangin na nawa ang bawat isa po sa atin ay may saya, may lakas at may pananampalataya para mapagtagumpayan natin ang bawat araw na ating ginagawa. Gaya tayo bilang isang OFW, ang trabaho natin ay maglinis at magluto. Ayan, ang araw-araw na ginagawa at ihatid o asikasuhin ng ating mga amo. At kapag oras na ng pahinga, ayan yung naging oras natin para tayo ay mag-devotion. So, bago po tayo magpasimula, huwag po natin kakalimutan ang manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri at dinadakila ka po namin sa oras na ito. Panginoon, salamat po Panginoon sa buhay, hininga at kapahingan, Panginoon, ay pinagkakaloob mo sa amin. Na kung saan, Panginoon, ay nagkakaroon po kami ng oras, Panginoon, para magbulay-bulay ng inyong salita, Panginoon. Dalangin po namin na nawa ang bawat pag-aaral na ito ay tulong, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon, upang magkaroon ng mas malalim na kaunawaan tungkol sa inyo, Panginoon, at magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo, Panginoon, at makilala ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, at maunawaan din, Panginoon, ang mga aral, Panginoon, na maaari nilang i-apply, Panginoon, sa pang-araw-araw na buhay, upang maging matagumpay, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon. At dalangin po namin ang paglukob palagi, Panginoon, ng banal na Espiritu upang ang aming mapag-aaralan, Panginoon, ay maisa puso at maisa isip namin, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, na ang inyong kaluwalhatian lamang ang maitaas, Panginoon, at kami mailuklok sa pinakamababa, Panginoon, upang ang inyong glory, Panginoon, ang mag-shine sa bawat pag-aaral namin. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, nakalusulat po dito ay Lucas 18:29. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan nino man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, which is pangbukas naman po yung another topic, message. Sinagot naman daw ni Jesus ang sinabi ni Pedro at pinatatandaan na kapag daw iniwan ng sino man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang at mga anak para sa kaharian ng Diyos, ay siguradong may pagpapala tayong makakamit. So, in-advance na rin natin na sinabi. Application. Sinasabi nga na hindi natin mahihigitan ang Diyos pagdating sa pagbibigay. Dahil bago pa man niya tayo likain ay sinigurado na niyang wala na tayong iba pang kakailanganin. Ang pagkain, inumin, buhay at hininga, pati ang kapangyarihan o autoridad sa lahat ng kanyang nilikha ay narito na. Hinahayaan ng Diyos na maranasan natin ang lahat, hirap man o kasaganaan, saya o lungkot para malasap o ma-enjoy natin ang bawat yugto ng buhay natin. At kung pinili nating sumunod sa Diyos, may kasama ding hirap o ginhawa. Gaya sa mga kinakasal na mula sa dalawang tao ay nagiging isa sa puso at isip. May mga sakripisyo din na kaakibat ang pagsunod, ngunit nakasisigurado tayo na ang Diyos ang magsusukli sa atin. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, yun, diba? Mapapansin nyo dito, ang ginawa kong example ay ang kinasal. Ayan, dahil syempre, kung sino sa inyo yung nakaranas na nakinasal, just like ang inyong lingkod po ay may asawa at may 3 anak. Isa lang po ang aking asawa. And tawag dito, yun, diba, sa ceremony of wedding na kung saan ay dalawa kayong tao at kayo ay pinag-reunite, ay kaya nga pinag-isang dibdib or kabiyak ng aking puso, diba, yun yung most din sinasabi sa atin sa Tagalog, diba, na kung saan, ayan, lagi po natin itong dapat maintindihan na kapag kinakasal po ang bawat tao, ay meron tayong silent witness, which is kasama po natin dyan ay ang ating Panginoong Diyos, na kung saan siya ang pinakasaksi sa ating pag-iisang dibdib at siya yung nasa center dapat ng ating marriage, na kung saan, diba, after the wedding, syempre masaya at talagang nagmamahalan pa kayo mag-asawa, pero sa paglipas ng mga araw o panahon o mga taon, ay doon mo na makikita ang mga iba't ibang ugali ng iyong napangasawa. Halimbawa, may nakita kang maganda
or mabuting katangian nito, syempre mas lalo mo pa siyang mamahalin, di ba? Pero kapag may mga nakita ka naman na hindi niya magagandang mga ugali, ay mahalin mo pa rin siya. Kumbaga, sabi nga, ang Diyos ang naunang nagbigay at nagpatawad sa atin. So, tayo ay bilang nakapag-isa sa ating Panginoong Diyos, ay kung may asawa tayo, ay nakipag-isa din tayo sa ating asawa, which is yun nga, 'di ba? Si God ang ating witness or nasa center ng ating marriage or relationship. Na kung saan, ayan, meron talagang mga pagdadaanan ng mga sakripisyo, 'di ba? Kagaya pag kinasal kayo o naging mag-asawa, kailangan yung bumukod o humiwalay ng bahay mula sa inyong mga magulang at sa inyong mga kapatid. 'Di ba? Pagkatapos ay bubuo kayo ng sarili niyong pamilya, magkakaroon kayo ng mga anak. Pero sabi nga na dito nakasaad na kung iwan natin yung pinatayo nating bahay, kagaya tayo may awa ni Lord at sa tulong ng Diyos ay may napagawa na tayong sariling bahay sa Pilipinas, 'di ba? Pero kailangan ko pang magtrabaho dito para mapag-aral ang aking mga anak at mapagtapos ng pag-aaral by God's will and tawag dito, syempre para kumita ng pera para sa mga pangangailangan ng ating mga anak at syempre sa bahay na mga, alam niyo naman tayo mga tao, ayan, halos lahat ng bagay ay kailangang bayaran, ayan. Hindi kagaya dati na marami pa mga libre na pwede mong makukuha. Pero ngayon ay halos lahat ng kilos mo ay kailangang bayaran na. But anyway, hindi naman po yan ang totaling topic natin is, yun nga, diba? Basta may kasabihan nga na our labor in the Lord is not in vain. Kumbaga, magkaroon man tayo ng mga paghihirap or kasayahan or pagiging maginhawa, diba? Kung ikaw ay pinagpala or binless ka ni God ng maraming blessings, maraming pera, o kung ano pa man yan na mga blessings, ayan, na mahabang taon, ng malusog na pangangatawan, so blessings yan ni Lord, and mapayapa ang iyong pamilya at ang iyong buhay, ang iyong trabaho, ang iyong negosyo o pinagkakakitaan. Pero minsan, may mga kapwa din tayo na nakakaranas naman ng paghihirap, kalungkutan, walang kapayapaan or kabalisaan, naguguluhan sa buhay, 'di ba? Or mahirap, ayan, walang pera, walang makain, walang maipangtustos sa dapat pagtustusan ng mga bagay, 'di ba? Sa kalusugan, walang pambili ng gamot, pampa-ospital or pampalibing kung sakaling may kailangan na ilibing sa mga mahal nila sa buhay, 'di ba? Pero sabi nga is kailangan nating mapagdaanan yun because sabi sa mga pagdadaanan natin, it's either it can make or break you. Ibig sabihin, pwede kang mapatibay ng mga pinagdadaanan mo sa buhay para mas lalong magsumikap at gawin kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Nang sa gayon, ikaw ay maging matagumpay. Pero, pag break yun naman, kumbaga, yung mga pinagdadaanan mo, yun yung makakasira sa'yo or magiging dahilan para gumib up ka sa buhay. Diba? Yung iba nga, worst ay kinikitil nila ang sarili nilang buhay. Kumbaga, inuunahan nila yung kalooban ng Diyos na hindi pa man binabawi ang kanilang buhay, pero dahil nawala na sila ng pag-asa, napagod na sila, hindi na nila alam kung kanino nila sasabihin or ilalabas ang lahat ng mga sama ng loob o kinikim-kim nilang mga galit, di ba? Pero, dapat ipaalala natin sa kapwa natin na meron pang pag-asa at yan ay ang masumpungan at kilalanin ng ating Panginoong Yesus at tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas. Because sa lahat ng bagay ay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos ay pinakalalong higit sa lahat na pinadalhan niya tayo ng tagapagligtas, na kung saan kung ang buhay natin na parang patay dati dahil nga puno ng problema, nagkakasakit, namamatay, 'di ba? So yun yung matatawag natin na parang, 'di ba? Mostly ng mga tao nagiging reaction. Ano ba naman 'yan? Para impyerno naman tong buhay ko, 'di ba? Pero watch out po tayo sa mga sinasabi natin 'yan. Dapat hangga't maaari ang ibubuka ng ating bibig ay panay mga mabubuti at mga panay mga pagpapala. Kumbaga, masasabi mo na kapag ikaw ay maayos ang kalusugan
or ikaw ay may mga naging pera or kinita kahit sa buong araw man lang, di ba? Yung papasalamatan mo sa Lord, at syempre lalong higit, ikaw ay may hininga pa at may buhay, di ba? Na kung saan ay magiging productive ka pa, pwede ka pang gumawa na tumulong sa kapwa mo or magtrabaho para kumita ka ng pera or magnegosyo, di ba, para kumita ka ng pera. Kasi hindi nauubusan ng pagbibigay ng idea sa'yo at paraan ng ating Panginoon Diyos. Pero kailangan lang is at peace ang yung isip at yung puso. Kumbaga sabi ko nga, leave a space or give a space to God and to Jesus para pasukin nila at pagarian ang yung isip at yung puso ng para sa ganun ang iyong mga isipin ay unti-unti siyang maglalaho at magkakaroon ka ng kapayapaan na kung saan kahit may problema ka, masasabi mo ay, the Lord will fight for my battle. Yan, hindi ako dapat mabahala, hindi ako dapat mag-alala dahil alam ko na ang Diyos ang lalaban para sa akin. And especially para sa mga pinili maglingkod sa ating Panginoong Diyos na kagaya ng kanyang mga alagad, diba? Naranasan at nakita nila mga pinagdaanan ng ating Panginoong Yesus. Minsan, nakikita yung kanilang pagiging tao na minsan parang napipikon or minsan nagagalit sa mga taong masasama ang treatment sa kanila. Pero ang laging ipinapakita sa kanila ng ating Panginoong Hesus at sinasabi ay magmahal, magpatawad at unawain ang kapwa. Dahil kung ano yung ginagawa natin sa kapwa natin, yun din yung ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Mas advance pa nga, diba? Dahil bago mo maibigay sa iba, ipinagkaloob na agad sa iyo ng ating Panginoong Diyos. So, maging matibay lang tayo sa ating pananalig at pananampalataya sa Diyos na kahit kailanganin man natin na iwan o malayo sa ating mga mahal sa buhay, ay nakasisiguro tayo that we are blessed, we are highly favored, and we will be prosperous dahil sa pangako ng ating Panginoong Diyos sa Jeremiah 29:11, that for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang ating Panginoong Diyos ay ang ating nakaraan, ang ating kasalukuyan, at ang ating hinaharap ay alam na alam niya. Kaya ipagkatiwala lang natin sa Diyos ano man ang ating pinagdadaan at siguradong mapagtatagumpayan natin yan. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating pag-aaral ng devotion, and mag-end na po tayo into prayer. Amen namin Diyos na makapagyarihan sa lahat muli. Maraming salamat po Panginoon sa panibagong kapahayagan ng inyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan, Panginoon. Tunay nga po Panginoon na bagamat kailangan naming malayo, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Nakakasiguro po kami, Panginoon, na may mabuti kayo at napakagandang plano para sa amin at sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Na bagamat hindi namin nababatid, Panginoon, sapagkat kayo ay ang nakakaalam ng lahat ng ito, Panginoon. Ngunit nagtitiwala kami, Panginoon, na you wanted the best for us, Panginoon. And alam po namin na ang lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon, ay nakikita nyo, Panginoon, at alam nyo ang hangarin ng aming puso, Panginoon, kung ito ba ay malinis, Panginoon, ito ba ay pakunwari, Panginoon. Ngunit kayo ang nakasisiyasat, Panginoon, at kayo lang ang may karapatang humusga sa amin, Panginoon. Basta alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng mga financial problem, emotional problem, physical problem, lalo sa health, Panginoon, kalusugan ng bawat isa, Panginoon, we declare all the healing, Panginoon, all your favor, Panginoon, grasya at habag, Panginoon, ay pinagkaloob nyo na sa bawat isa sa aming Panginoon. At alam ko po, natutulungan nyo ang bawat isa sa aming Panginoon na magkaroon ng boldness, Panginoon, or magkaroon ng confidence na nagmumula sa inyo, Panginoon, upang maipahayag at maipakalat ang inyong salita at ang inyong ebanghelyo, lalong higit, Panginoon, sa mga kapwa namin, Panginoon, na hindi pa sigurado, Panginoon, sa kanilang magiging buhay matapos ang buhay dito sa mundo, Panginoon. Kayo po ang laging maghari at mapapurihan, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, and let your light shine upon us and change us from glory to glory. This we pray in our Lord Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat, and God bless.